Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa pag-unlad ng teknolohiya, maraming robot ang kayang gayahin ang katangian ng tao. Kahit mukhang exciting ang mga robot na mukhang tao, may mga inventor ang mas piniling gayahin ang anyo ng mga hayop. Ito ang mga robot na kayang gawin ang abilidad ng mga hayop, gaya na lang ng tumakbo, lumangoy, at maski ang lumipad. Kaya naman para sa episode na ito, maikilala mo ang iba't ibang robot na ginaya sa mga hayop. Gaya na lang ng robot na ginaya sa alakdan at ang robot na pinaka nakakatakot. Kaya naman kung handa ka ng madagdagan ng iyong kaalaman tungkol sa mga hayop at teknolohiya, tara na at umpisahan na natin. Number 1. Robotic Mule. Noong 2012, inimbento ng kumpanyang Boston Dynamics ang robot na ginaya sa hayop na mule. Ang robot na to ay tinawag nilang Legged Squat Support System o LS3. Inimbento ang robot na LS3 upang bawasan ang bigat na dinadala ng mga sundalo sa tuwing sumasabak sila sa gera. Ang robotic mule ay kayang bitbitin ang anumang bagahe na may bigat na 180 kilograms. Ang baterya nito ay kayang tumagal ng 24 oras bago pa ito malobat. Kahit tadyakan mo pa to ng malakas, hindi mo ito mapapatumba ng basta-basta. Halos lahat ng klase ng kalsada ay kaya nitong tawirin. Kaya nitong tumawid sa makapal na snow. Kaya nitong umakyat sa matarik na burol. Dahil sa laki ng pakinabang ng mga robotic mule, sila ang napiling katuwang para tulungan ng mga sundalo sa kanilang eksplorasyon. Number 2. Robotic Scorpion. Noong 2016, naimbento sa Ghent University sa bansang Germany ang robot na ginaya sa katawan ng alakdan. Inimbento ito ng 3 estudyante na sina Stepan, Robbie at Peter Yan. Tinawag nila itong Scorpion Hexapod. Binuo ng 3 magkakaklase ang Scorpion Hexapod upang i-promote ang kursong animatronics sa kanilang eskwelahan. Dahil sa kanilang imbensyon, maipapakita nila sa buong mundo kung gaano kahusay ang kanilang eskwelahan sa larangan ng animatronics. Ginagawa nila ang robot sa pagbuo ng layout sa computer. Ginagamitan nila ito ng 3D printing para gawin ang katawan ng robot. Sa pag-assemble ng makina nito, gumagamit lang sila ng mga simpleng materyales na mabibili sa mga hardware store. Umaasa sila na balang araw, magagamit ang robot na ito bilang pamatay ng daga. Number 3. Robotic Bird. Noong year 2011, naimbento ng Festo Company ang robot na ginaya sa katawan ng seagull. Tinawag nila itong Smart Bird. Hindi gaya ng eroplano na lumilipad, ang Smart Bird ay nakalilipad sa paraan ng pagpapagaspas nito sa kanilang pakpak. Kung titignan sa malayuan, aakalain mong isa itong tunay na ibon. Gawa ito sa magaan na materyales gaya ng carbon fiber at polyurethane foam. Sa sobrang gaan, may timbang lang ito na kalahating kilo. Mahalaga sa siyensya ang imbensyon ng robotic bird dahil mas natututunan ng mga siyentipiko ang pag-aaral ng aerodynamics. Naniniwala ang mga siyentipiko na balang araw, ang mga smart bird ay pwedeng gamitin ng mga sundalo sa tuwing may gera. Wow, ang astig siguro ng robotic bird na may armas. Paano kaya yung gagana? Yung ibon, merong laser? Number 4. Robotic Snake. Una itong naimbento noon pang 1998 na ginaya sa katawan ng ahas. Simula nang ito ay maimbento, samot-saring bersyon ng robotic snake ang pwede mong makita. Lahat sila ay may mahabang katawan na binubuo ng dikit-dikit na balbula. Dahil sa disenyo ng kanilang katawan, nakakayanan nito ang gumapang sa lupa na parang isang tunay na ahas. Amazing talaga dahil marunong itong lumangoy. Kabibiliban mo din ang husay nitong umakyat ng puno.
Kung takot ka sa ahas, ito ang imbensyon na hindi mo dapat katakutan. Marami kasing pakinabang ang robotic snake higit pa sa iyong inaakala. Isa na rito ang pagsasagawa ng search and rescue operations. Sa tuwing may tao na nai-stranded sa gumuhong gusali, trabaho ng mga robotic snake ang pumasok sa makipot na daan. Sa ganitong paraan, mabilis nilang nahahanap ang mga na-stranded na tao. Pwede rin gamitin ang robotic snake para silipin ang mga tubo sa pabrika na hindi kayang pasukin ng tao. Sa tuwing may medical operation, nagagamit din ang robotic snake para pumasok sa loob ng ating katawan. Makikita sa video ang pagpasok ng robotic snake sa bibig ng pasyente. Hinahanap ng robotic snake ang lokasyon ng tumubong tumor sa loob ng bituka. Sa ganitong paraan, hindi na kailangan pang wakwakin ng tiyan ng pasyente para lang hanapin ang tumor. Kung gagamit ka naman ng robotic snake para ipasok sa bituka ng balyena, dapat ganito kalaki ang ahas. Ito ang robotic Titanoboa na inimbento noong 2015. May bigat ito na 800 kilograms at may haba na 50 feet. Ayon sa Guinness World Record, ito ang pinakamalaking robotic snake sa mundo. Pero kung gusto mong magkaroon ng robotic snake, merong nabibiling de remote control. Pwede mo nga rin itong ipanakot sa mga tao. Number 5. Robotic Spider. Noong year 2013, naimbento ng Robotics Company ang robot na ginaya sa katawan ng gagamba. Tinawag nila itong T8X na talagang kabibiliban mo dahil sa advance nitong technology. Mapapagalaw mo ito sa pamamagitan ng remote control. Kahit anong galaw na kayang gawin ng gagamba, kaya rin niyang gawin ng T8X. Kung gusto mo itong maglakad, pwede mo itong palakarin. Kung gusto mo itong sumayaw, pwede mo rin itong utusang sumayaw. Yun nga lang, hindi nito kayang umakyat ng pader gaya ng isang tunay na gagamba. Sa halagang 50,000 pesos, pwede ka nang bumili ng sarili mong robotic spider. Kung marami ka namang pera, pwede kang bumili ng laksalaksang robotic spider. Kung ganito lang naman karami ang robotic spider mo, pwede ka nang bumuo ng mga sundalong gagamba. Number 6. Robotic Cheetah. Noong year 2012, inimbento ang robot na ginaya sa katawan ng cheetah. Malayo ang itsura ng robot na ito sa tunay na cheetah, ngunit kabibiliban mo naman ang kaya nitong gawin. Ito kasi ang cheetah na kayang tumambling. May bilis ito na 28 miles per hour. Kalahati yan ng bilis ng isang tunay na cheetah. Malaki ang pagkakahawig ng robotic cheetah sa robotic mule. Pero pawang kakaiba ang mga robotic cheetah dahil mas marami itong kayang gawin. Habang tumatakbo sa treadmill, kaya nitong umiwas sa mga obstacle course. Kaya din itong tumalon sa mga obstacle course na parang isang aso. Gaya ng robotic mule, hindi rin ito madaling matumba sa tuwing tinatadyakan. Kung tumaob man ang robotic cheetah, kaya nitong bumangon mag-isa. Marahil, ang pinaka-amazing na katangian ng robot na ito ay kaya nitong sundan ang direksyon ng kanilang amo. Kaya naman kung meron kang robotic cheetah, pwede mo itong utusan na sumunod sa iyo buong araw. Kung sawa ka ng mag-alaga ng aso na palaging tumatae sa inyong bahay, bakit hindi mo subukang mag-alaga ng robotic cheetah? Hindi sila kasing cute ng mga aso, pero at least, hindi mo kailangan takutin ang kanilang pupu. Number 7. Robotic Salamander. Noong 2012, inimbento sa Switzerland ang robot na ginaya sa hayop na salamander. Tinawag nila itong Salamander Robotica. Ginawa ito ng kumpanyang Biorobotics Laboratory para sa plano na gumawa ng kauna-unahang amphibious robot. Tinawag itong amphibious robot dahil kaya nitong kumilos sa parehong tubig at lupa. Sa tuwing ito ay nasa lupa, para silang bayawak na gumagapang. Ngunit kung aabot sila sa malalim na tubig, makikita mo ang kanilang husay sa paglangoy.
The remote control ng mga robotic salamander kaya madali mong makokontrol ang kanilang direksyon. Umaasa ang mga scientifico na balang araw, magagamit ang robotic salamander para sa mga military operation. Umpisahan natin ang kwentuhan sa robotic shark. Noong 1975, ginawa ng mga engineer ang robotic shark bilang kontrabida sa pelikulang Jaws. Ang pelikulang Jaws ay tungkol sa higanting pating na kumakain ng tao. Marami sa nakapanood ng pelikula ang natakot dahil mukha talaga itong totoo. Humanga ang maraming manonood sa husay ng mga engineer sa pagdisenyo ng higanting shark. Noong 1979, muling ginamit ang robotic shark bilang parte ng atraksyon sa Universal Studios Florida. Isa itong atraksyon na tinawag na Jaws the Ride. Kapag sumakay ka sa ride na to, makaka-face to face mo ang higanting pating kaya para ka na rin nasa loob ng pelikula. Sa tuwing dumadaan ng bangka, binubulaga ng pating ang mga takot na pasahero. Kung gusto mo na makatotohanang halimaw, dapat kang bumisita sa Jurassic Park Live. Dito ka makakita ng mga higanting dinosaur na aakalain mong nabuhay mula sa extinction. Merong Tyrannosaurus Rex, meron ding Velociraptor, at meron pang baby dinosaur na pwede mong hawakan na parang aso. Dito sa isang warehouse sa Los Angeles, California, ginagawa ang iba't ibang robotic dinosaur. Sobrang laki ng warehouse na to kaya kasya ang Brontosaurus at pati na ang Stegosaurus. Kilala ang kanilang kumpanya dahil sa husay nila sa pagbuo ng makatotohanang dinosaur. Ginagamit pa nga ito sa ilang pelikula at theme park. Mabusisi ang pagbuo ng isang dinosaur kaya madalas silang inaabot ng 1 taon bago makumpleto. Ginagamitan nila ito ng remote control upang mapagalaw sa tamang direksyon ng dinosaur. Kung minsan, mayroong tao ang pumapasok sa loob ng dinosaur na parang mascot. Maganda tong panakot sa mga tao, lalo na kung isa kang prankster. Maliban sa dinosaur, gumagawa din sila ng dragon. Pwede mo pa nga daw itong sakyan parang How to Train Your Dragon. Parang mas astig ata ito kaysa sa dinosaur. Dito sa isang bayan sa Germany, ginaganap ang taunang Dragon Festival. Pinaparada nila ang halimaw na mayroong titulo bilang pinakamalaking robotic dragon sa mundo. May bigat ito na 11 tons at haba na 16 meters. Bumubuga pa nga ito ng apoy. Mula sa higanting halimaw, ito naman ang pagkaliit-liit na robot ant. May sukat lang ito na 9 pulgada at bigat na 80 grams. Umaasa ang mga scientist na makakabuo sila ng robot na marunong magtulungan gaya ng isang tunay na langgam. Kapag may teamwork ang mga langgam, pwede itong utusan ng komplikadong trabaho gaya ng pagtulong sa manufacturing at maski na sa digmaan. Pwede rin gamitin ang langgam para talunin si Kang the Conqueror. Ang astig siguro kung may sundalong langgam, parang Avenger. Mula sa gumagapang, ito naman ang robot na lumilipad. Sa itsura pa lang ng pakpak, alam mo na ginaya ito sa paniki. Tinawag itong robot at inimbento ito noong year 2012. Umaasa ang mga scientist na balang araw, pati ang mga tao ay maaari na ring kabitan ng pakpak ng paniki. Ang hindi nila alam, matagal nang may pakpak ng paniki ang mga Pilipino at yon ang mga manananggal. Kung namangha ka sa paglipad ng paniki, siguradong mas kabibiliban mo ang robot na to. Ito ang tinawag na Bionicopter at ginaya naman ito sa katawan ng tutubi. Amazing ang robot na to dahil kayang-gaya nito ang kakaibang taktika ng tutubi sa paglipad. Inimbento ito ng mga scientist dahil sa pag-asa na balang araw, magagamit ang ganitong disenyo bilang surveillance camera. Mula sa himpapawid, lumipat naman tayo sa katubigan para sa robot na marunong lumangoy. Ito ang mga bionic fish at kaya mo itong kontrolin sa paraan ng remote control.
Sobrang kaaliwan mo ang mga isda na to dahil mukha talaga silang totoong isda at hindi mo mapapansin na robot pala ito. Ang iba ay makulay na parang laruan at ang iba naman ay mukhang maliit na submarine. Umaasa ang mga scientist na balang araw, magagamit ang mga isda na ito bilang surveillance camera sa kailaliman ng dagat. Kung hindi ka namangha sa ganda ng pekeng isda, baka ma-amaze ka sa husay ng mga scientist na gumawa sa robotic manta ray. Yang nakikita mong lumalangoy ay hindi isang tunay na pagi. Isa lamang itong robot na inimbento sa National University of Singapore noong 2013. Kahit cute panoorin ang mga manta ray, mas cute pa rin ang mga tunay na manta ray, di ba? Mula sa lumalangoy, ito naman ang robot na gumagapang sa sahig ng karagatan. Ito ang tinawag na Crabster CR200. Ginaya naman ito sa katawan ng alimasag. Mabisa kasi ang struktura ng alimasag upang gumapang sa kailaliman ng dagat. Ang sahig kasi ng karagatan ay lubak-lubak, kaya bagay ang 6 na paa nito upang gumapang. Inimbento ang Crabster CR200 upang mas mapag-aralan ang kailaliman ng dagat na hindi pa napupuntahan ng mga scientist. Malay mo, ito ang robot na unang makakita ng sea monster. Sino mag-aakala na pati pala ang dikya ay pwedeng gayahin? Pero hindi ito ang pangkaraniwang lumalangoy dahil ang mga robotic jellyfish na to ay lumilipad. Para silang spaceship ng alien. Ayon sa nag-imbento ng robotic jellyfish, maagamit raw ito upang pag-aralan ang atmospheric pressure kung may namumuong bagyo. Wow, parang ang sarap atang sumakay sa lumilipad na jellyfish. Kung sawa ka na sa lumilipad, ito naman ang robot na tumatalon. Paano ba naman? Ginaya kasi ito sa kangaroo na kilalang mataas tumalon. Gawa ito sa magaan na bakal kaya hindi ito nangangailangan ng malakas na makina. Gayunpaman, hindi nito kayang gayahin ang talon ng isang tunay na kangaroo. Umaasa ang mga scientist na balang araw, ang talento ng kangaroo ay magagamit din ng ibang robot. Sawa ka na ba sa pipitsuging robot? Pwes, sigurado maugulat ka sa elepante na to dahil ito ang pinakamalaking robotic animal sa ating listahan. Sa sobrang laki nito, pwedeng sumakay rito ang 50 turista. Magbayad ka lang ng $10 o halagang 550 pesos, mararanasan mo na sumakay sa taas ng elepante. May taas ito na 70 feet at may bigat na 48,000 kilos. Dahil sa pangmalakasang disenyo ng robotic elephant, maraming turista ang naghahangad na sumakay rito. Sa sobrang laki ng elepante na to, pwede na itong lumaban sa dinosaur. Sino kaya sa tingin mo ang mananalo sa dalawa? Sa lahat ng mga robotic animals, ito na ata ang pinaka nagustuhan ko. Ito ang tinatawag na robot pet therapy. Madalas sa mga robot na to ay ginaya sa aso at pusa. Ginagamit ito sa ilang home for the aged upang pasiyahin ang mga pasyente. Ayon sa mga doktor, mas gumaganda ang pakiramdam ng pasyente, lalo na ang mga senior citizen na nakararanas ng demensya, Alzheimer's disease at depresyon. Binibigyan ng bawat pasyente ng tsansa upang humawak sa robot na parabang isa itong tunay na hayop. Maganda itong alagaan dahil ito ang pet na hindi pumupupo. Hindi rin ito pasaway, hindi gaya ng ibang pets na magpapainit sa iyong ulo. Yo! Bago tayo magpatuloy, meron lang akong konting isa-shoutout. Hello kina Macmac at Mikey Lumaban. Hello rin kay Ron Jalen. What's up kay Sir Rolando Malyari. Shoutout sa mga TPP Boys. Lauren Nicole Regacho. At kay Kyle Angelo Lucena. O ito, ipagpatuloy na natin ang kwentuhan. Number 1. Asong Robot. Noong July 2023, ipinakilala sa mundo ang robot na ginaya sa katawan ng aso. Ito ang Unitree Go-To Robot Dog na inimbento sa China at ngayon ay sikat ng robot sa buong mundo.
Gawa sa aluminum metal ang robot na ito kaya may timbang lamang ito na 12 kilos. Kayang-kayang buhatin ng maski ng bata. Meron itong mata na umiikot kaya kitang-kita nito ang buong paligid. Pwede mo itong kontrolin gamit ang joystick na nakaduksong sa iyong cellphone. Kapag meron kang ganitong robot, susundan ka nito kahit saan ka magpunta. Medyo mabagal lang ang robot na ito dahil 17 km/h lang ang bilis na kaya nitong gawin. Pagdating naman sa pag-akyat ng hagdanan, kayang-kaya itong gawin ng robot. Kahit paakyatin mo pa ito sa hagdanan ng 2 paa lang, yakang-yaka pa rin. Nararamdaman pa nga nito kung may nakaharang sa kanyang dinaraanan, kaya pwede mo itong patawirin kahit masikip ang lugar. Ang isa pang talento ng robot na ito ay pwede mo itong utusan na sumayaw. Ang layunin ng Unit 3 Go 2 ay magbigay tulong sa mga tao gaya ng kung paano tayo tulungan ng cellphone. Sabi ng iba, kung ang lahat ng tao ay may robotic dog, siguradong mas mapapadali ang buhay. Kapag meron kang kasamang robot, tsak na hindi ka lalapitan ng mga asong gala. Marunong kasi itong lumaban. Kaya ka rin daw netong protektahan maski sa leopard. Yun nga lang, may kamahalan ng robot na ito. Ang presyo kasi nito ay $2,000 o halos $100,000 piso. Ikaw, willing ka bang gumastos para sa ganitong robot? O baka itapon mo lang dahil walang kwenta? Number 2. Sundalong aso. Ito ang bersyon ng asong robot na hindi pwedeng laruin ng mga bata. Delikado kasi ito at kayang pumuksa ng kalaban. Ito ang mga military robotic dog na kayang magligtas sa buhay ng mga sundalo. Tumutulong kasi ito sa mga sundalo para lumaban sa terorista. Sa ganong paraan, hindi na kailangan pa ng mga tao na sumabak sa digmaan. Pwede na kasi nilang utusan ng robot para gawin ang mga delikadong operasyon. Gaya ng ibang robot, kinokontrol ito gamit ang kamera para alam ng robot kung sino ang kanyang tatargetin. Siguro, maganda magkaroon ng ganitong bantay sa bahay. Walang magnanakaw ang papasok pag may namamaril na robot. Paano na lang kaya kung ang Pilipinas ay may maraming sundalong aso? Siguro, matatakot na ang China sa Pinas at hindi na nila gagalawin ang West Philippine Sea. Number 3. Kabayong robot. Sino mag-aakala na pati ang kabayo ay pwede na rin gawing robot at sakyan ng pasahero? Ito ang Kawasaki Corleo na ipinasilip sa buong mundo nito lang taon sa Japan World Expo. Marami ang natuwa sa robot na ito dahil sobrang ganda ang magkaroon ng ganitong sasakyan. Kapag nakasakay ka sa Kawasaki Corleo, pwede ka nang makaabot sa mga teritoryo na hindi kayang pasukin ng kotse at motor. Kahit malubak at makipot ang daan, kaya mo na itong abutin. Maski ang pag-akyat ng bundok, posible pagsakay ka ng Corleo. Umaasa ang kumpanya ng Kawasaki na ang mga robot na ito ang papalit sa kabayo at baka bilang transportasyon sa mga liblib na lugar. Sa ngayon, ang sasakyan na ito ay patuloy pang dinidevelop dahil sa taong 2050 pa ito simulang ibenta sa publiko. Pagdating ng panahon na yon, siguradong sobrang mahal ang benta rito. Pero ako, ayoko sumakay dyan sa Corleo. Hindi kasi ako magaling sa balanse at baka mahulog pa ako dyan. Number 4. Robot na kambing. Ito ang isa pang produkto na ginawa ng Kawasaki na ginaya naman sa imahe ng kambing. Tinawag ito ng kumpanyang Kawasaki bilang Bex, sunod sa kambing na mahusay umakyat ng bundok. Ginaya ang robot na ito dahil umaasa sila na balang araw magiging katuwang ito ng mga magsasaka at yung mga nagtatrabaho sa taas ng bundok. Ang robot na ito ay kayang bumuhat ng hanggang 100 kilo. Pero sinong bibili ng robot na yan ang bakal-bagal. Mukhang mas mabilis pang maglakad yung matandang uugod-ugod kesa dyan sa robot. Number 5. Robot na sumasayaw ng lion dance. Kung kanina ay natunghayan nyo ang robot na ginawang sundalo,
Ito naman ang robot na ginawa ng pambihirang trabaho. Kada taon, tuwing pagsapit ng Chinese New Year, ginagamit ang mga robotic dog at pinagsusuot ng pang-dragon dance. Sabi nila, maswerte daw ang lion dance tuwing bagong taon pero doble ang pasok ng swerte kapag robot ang pinasayaw mo. Ikaw, naniniwala ka ba na maswerte ang masayawa ng robot o kalokohan lang yan? Number 6. Robotic Cat. Noong year 2020, ipinakilala sa mundo ang imbensyon ng robot na si Mars Cat. Ito ang kauna-unahang pusa na inimbento ng kumpanyang Elephant Robotics para maging alaga ng mga cat lovers. Bukod sa maamong muka, maraming katangian ng Mars Cat na ginaya sa pusa. Kaya nitong magmiyaw at umarte na parang tunay na pusa. Mars Cat. Ligtas alagaan ng bata ang Mars Cat dahil hindi ito nangangagat. Kapag nalolobat, kusa itong humihiga sa kanyang charger. Sa tingin ko, maganda mag-alaga ng robot na pusa dahil hindi ito pumupupo. Ang baho pa naman ng pururot ng pusa. Yung mga pusa ay medyo ungas kasi palagi nagnanakaw ng ulam. Yun nga lang, kung gusto mo mag-alaga ng robot na pusa, dapat ay may pera ka. Ang robotic Mars Cat kasi ay nagkakahalaga ng 80,000 piso. Huwag na pala, ang mahal eh. Mag-alaga na lang kaya ako ng pusang kalye. Number 7. Espiyang unggoy. Ang susunod naman nating robot ay hindi ginawa para aliwin ng mga tao. Ginawa ito upang pag-aralan ang isa sa pinakamisteryosong hayop sa mundo. Ito ang robotic ape at andito sila upang magmasid at obserbahan ang pamilya ng orangutan. Gumawa ang mga scientist ng robot na orangutan upang hikayatin ang mga hayop sa gubat na kumilos na para bang walang tao sa paligid. Akala kasi nila na totoong hayop yung robot. Kaya nitong gayahin ang kilos ng tunay na unggoy. Ang ulo kasi nito ay gawa sa iba't ibang makina na sadyang dinisenyo para magawa ang facial expression. Mahalaga sa unggoy ang ekspresyon sa muka dahil isa ito sa kanilang paraan ng komunikasyon. Pati ang mata nito ay may lente ng kamera para ma-record sa video ang mga kakaibang ikinikilos ng mga hayop sa gubat. Ang last sa ating listahan ay ang butiking robot. Akalain mo yun? Pati ba naman ang butike ay nagawan din ng robot? Meron itong suction cup na humihigop ng hangin para dumikit sa pader, kaya hindi ito nauhulog at kayang utusan gamit ang remote control. Kahit noon pa man, maraming scientists ang namamangha sa kakayahan ng tuko at butike na dumikit sa pader. Dito sa Stanford University, nakaimbento ang mga scientists ng robot na kayang gayahin ng butike. Pinag-aralan nila ng mabuti kung paano nga ba kumakapit ang tuko at bakit hindi sila nahuhulog. Napag-alaman nila na ang paa ng butike ay may maliliit na buhok na tinatawag na setae at ito ang dumidikit sa pader kaya sila nakaaakyat. Umaasa ang mga scientist na balang araw, magagamit nila ang robot na butike sa mas makabuluhang misyon gaya ng search and rescue at repair sa mga hindi kayang abutin ng tao. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa mga robot na aking naitampok ang pinaka nagustuhan mo? Para sa akin, nagustuhan ko yung Kawasaki Corleo dahil parang ang astig ata nun sakyan. Kung ano man ang robot na inyong napili, pa-comment na lang nang mabasa namin. Maraming salamat sa inyong panunod. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!